So we're looking for big setups here. EXP and Gold still on the docket for Onyx, while it's a mid laner and EXP. I think Falcons needs to get their mid laner first. You can already see the priorities there anyway. While the EXP, you can still adjust. And I think the adjustment for whatever you're going to put in the EXP, or hell, if they send that Hilda to EXP and then the roam, is going to be very important here for Falcons to make it work. Mid first and then EXP later, I think. Tama. So kung sakali, ang mga options dun for Falcons is Imi against Zushin, tapos Yeah. wala pang masyadong rundown dito yung Onyx, so I think that's a safe pick. There is an option na mag-Luyi din sila. Oh, maybe. Oh, you know what? I see the vision with that. Clearing in the mid is going to be annoying against the Hilda and the Loyi. You back up the Hilda in laning with those little micro stuns. You can punish that. If it's not going to be something like the Loyi, how do you feel about maybe the Lilia? At least just for fast wave clear, or do they need more crowd control? Parang short range masyadong Lilia. So, Gotcha. that's it. Actually, naisip ko, what if mag-Selena dito yung Falcons? Ooh. May ko kung naalala niyo pa ang Selena ni Haji. Parang may faint memory ako na nilalaro naman niya yung hero na yon. Feel ko may asim pa eh. Yeah, and meron ka ng spotter, meron ka ng Hilda, so that could be a good pick. And also, it forces some reactions para sa Onyx na kailangan natin ng isang frontliner na para tatake dun sa mga pana na yon. Yeah. Otherwise, the safest option is the Kimi, I feel like, para kay Mr. Haji. To go with the Teresa, you think the Sora has a spot here for the Falcons lineup? But usually you want to play the Sora against a Leomord, but the Marcel might make things awkward for you. Yeah, that's very awkward for the against Marcel. Pero eventually, when yun kung last pick kung sakali, it's Alice. Alright. Wow, okay. So we did say na ito yung isa sa mga option para sa Falcons earlier. But, okay. Oh, wow. And the Yi Sun Shin, pang-counter dito sa Claude. So Onyx naman ang mid-range dito sa ngayon with a lot of fighters on their side. Yi Sun Shin can also act like that. So Haji, I guess, ang kailangan nyo dito is big, either true damage source or talagang massive chunks of damage para hindi makapag-sustain yung Yi Sun Shin, Claude, and this Leomord. So baka hindi na sila mag-Kimi. Farsa might be on the table para sa Falcons. Yeah. Para talagang masakit at may pangtunaw ka na damage. There's an option of the Lunox sa ngayon. And they will indeed go for the Farsa. Makes a total sense here. Falcons have drafted Renmar yung pinaka, sabi nating meta na lineup sa atin ngayon. Whereas Onyx going for the Pakita and the Yi Sun Shin makes it so spicy. So pick your poison na lang dito para sa dalawang teams natin. Yeah, it's a wild card. Paquito doesn't have the win yet, but the Yi Sun Shin of Severo stands undefeated so far this season. Are we finally going to see a loss on that Yi Sun Shin, or is he just going to prove just how good he is with that hero? Real quick, who are you siding with? Just name a team. No, you just say Onyx. I'll say Onyx dito. Pakito and the Yi Sun Shin looks crafty. Yeah, I'm running with the Onyx here too. Let's toss you back on over to the casters. Casters, let's go! Maraming salamat sa ating on-ground panel. They've already said their pieces about the draft. Kani-kanina lamang yung first 3 picks ng Onyx Philippines. According to Renmar and Wolf, merong some sort of individuality. Yes, they're power picks, pero parang hindi natin mahanap yung synergy nila. But what does the Pakito and the Yi Sun Shin bring to the table? Well, yung binabanggit mo nga ng individuality na para kang nagsama ng 99 overall na 5 player o na 5 hero para sa Onyx Philippines dito. It's up to them for para gawing multiplication yon than addition. Kasi sa nakikita natin ngayon, again, yung over-aggression ay answered back pa rin ng Onyx Philippines. But they're playing so different doon sa mga naging predictions mula kanina. Tila ba Team Falcons, they're somewhat being held doon sa mid lane na tila hindi sila pinapag-farm ng mapayapa. Alam mo maganda dito para sa Pakito naman, ang bilis ng clear wave niya. So mabilis na agad magkakapakpakan. Pero speaking of pakpakan, Bagsakan eh, oh. sa itaas talagang parang Naruto versus Sasuke yung nangyayari. Men, kumbaga, pakita mo na yung braso mo, no? Tapos kung sino yung mauna, walang magsusumbong sa mama. Pero ito na yung mama. Si Brusco tsaka si Ogwen. Lumabas na sila, men. At doon natigil yung boxing. Oo, at saka mga kuya, ayan o. Lumabas yung mga kuya. Mga kuya, mga Kuya pala, di mama, no? Oo. Okay naman. Pero sige pare, tuloy po. Sige, pwede na. Team Falcons on it.
I mean, they've also had their power picks during the draft. So how will they work their way patungo dun sa first turtle? Yung nangyaring individuality ng Onyx Philippines ay answered back din naman ng individual ng Team Falcons. Hilda against the Marcel Savero. Ay! Finally ay napatay and first blood kagad para kay Bulletproof. Undefeated pala yung YSS mo. Sige, tignan natin kung kakayanin ba ng damage ng Bulletproof. This is already a good start para dito kay Kyle and Team Falcons as they're looking their way patungo doon sa unang pagong. That was a very good rotation coming in from Team Falcons. They know na kailangan nila somehow isuppress yung scaling ng isang YSS, but look at Ogwen. Apat yung sumulubong sa kanya. Eh, napaplikan nga kagad siya. Phantom Steed para dito kay King Kong. Si Kirk ay level 4 na. Labas daw. Nagamit na rin niya yung Flicker. kanyang ultimate. And this time, Pwede na Flap ay strike. nakahuli. Kailangan ng matras si King Kong. Nabitbit si Ogwen. Uy! At si Flap ay nandun din. Dinidikitan yung dalawa. Tatapos sa Cyclone Eye. Atras na rin muna pero nabitbit pa. Dito ni Super Prince. Habang nabigyan itong si Bruce to. Dalawa ang kanilang nakuha. Kasama pa si King Kong dun sa gitna. Tol, that was Flap V4 at nagawa niya pa yung zone. May kasama pang 3 kill. Di pa tapos. Ogwen. Aray ko, napakahapdi talaga. Tatry niya yung knockout strike. Pero ito pala si Kyle at siya'y sinalubong din. Hindi naman siya kapamilya, pero sinalubong. You have to fight fire by fire. Nilabanan na ng Team Falcons sa galawan. Kung individually malakas yung mga heroes ng Onyx Philippines, pinakita ng Falcons on how to amplify yung individual differences at Savero once more. Binubuli ni Super Marco to sa gold lane. Yun nga, pinagbabaril-baril eh. Alam mo na, nakakapagtaka no, ito talagang Claude na to. Simula kahapon, halos lahat ng mga gumagamit nito ay talagang napapagana ng maayos eh. Oo, may isipin mo. All throughout, meron na namang palaga na magaganap. Gamitan ng ulti na naman. Okay, Crimson Beacon yung nagamit. Si Haji ay may Wow! ipit pero Flicker yung nagamit niya. Right on time. Pero naipit din. Itong si Brusco, nagamit niya yung kanyang golden hour. Pero andito na rescue. Si King Kong at si Kirk. Knockout strike. Uy! Hindi kumonekta. Pero si Owen ngayon Uy! nakatulog. Pero sakto din. Yung sun mula kay Flap! Kyle. Ipit si Flap. Pero makakatakas din naman sa naging eksena. Tol, paano nangyaring walang namatay doon? Sorry miss para sa Onyx Philippines. Hinatak ng Leo Mati King Kong. Pero kamundigan pa again. Going back to what happened. Nahatak ng Leo Morty King Kong. Tapos yung kinombo ni Kirk doon sa pwesto na yon. Hindi naging maayos yung communications. That is why Team Falcons kept on surviving those punches na magmumula sa Onyx Philippines. Tol, gada please palagi. Pero tila ba mapusok itong Team Falcons at hindi Oy, oy, nagpapadala. oy. May Super blazing Marco! duet kaso ready ba siya? Ayun na, may kuya na rin dumating. Tinawag na si Barbel. Susugod sana si King Kong pero sinulubong kagad si Super Marco. Super Prince meron siyang Crimson Beacon. Wala rin naman siyang flicker pero habang nangyayari yun parang hindi yata worth it, pre. Nakita kasi si King Kong sa taas kaya diniretso na kaagad ni kayo sa pagong. Looking at the bigger picture on Team Falcons, failed conversion means a turtle for the green and white. Everything was just a bait and a decoy from Super Marco. Getting that blazing duet, alam niyang may BMI out siya and even may flicker siya just in case nandoon yung Leo Morty King Kong. And it is what happened. Nung nakita nila na nandoon at nag-react si King Kong sa top lane, it was an easy turtle conversion for Team Falcons Philippines. Again, Ogwen. Aasawahin niya lang si Brusco para hindi magawa ni Brusco yung ginagawa ng mga Marcel users. Yung efficiency na pagbibigay ng vision, but Super Friends and Haji. O, Crimson Beacon yung nagamit. And this time ay si Haji! Siya mamamatay ni King Kong dito. Ngayon ay na golden hour na rin. Kaya lang si Ogen yung makakatakas with the flicker. Si Kirk, available yung kanyang knockout strike. Ginamit na nga niya ito. Opo. Si Flap ang kanya pinagsasapak pero makakatakas din naman sa naging proseso. Pero habang nangyayari yun sa itaas na bahagi, grabe yung sagupaan ng dalawang gold laner natin, pre, no? Oh, pare, wala pa rin nangyayari. Ganun at ganun pa rin sila. But that is Onyx finally getting their first kill in this game. Finally, dahil wala nang flicker si Haji, nagamit na-expend na doon sa kaninang skirmish na nangyari. Prior to that turtle, nagkaroon ng timing ang Onyx Philippines na okay, sige, panatan na muli natin. Kaya na nating i-burst down yung Farsa and kailangan mag-ingat doon ng Team Falcons kasi yung mga maliliit na pa isa-isa ay pwedeng lumaki ng todo for Onyx Philippines. And Haji
Haji really has to be careful next time sa kung saan siya pupwesto sa pagkuha ng mga major objectives. Less than 30 seconds to go. Super Prince and Brusco, patuloy ang kanilang paghahanap dun sa mga pick-offs na kinakailangan para makabawi sila ng paunti-unti dito sa laban na to as Falcons is holding on to a 3.6k gold lead. But Super Prince ay napopoke din itong si Kyle. Hapdi talaga ng mga even Queller, no? Ay, by the way, available na pala yung Thunderbelt para dito kay Brusco. So, meron na siyang pagkakataon na mastakan ito ng paunti-unti. Habang tumatagal, lalo nagiging epektibo ang Marcel na to. Pero naiwan yata si Flap kontra sa 4. Hindi, 5 na pala to! 5 miyembro na kaagad ng Super Family at pinagtulong-tulungan si Flap. Pero dahil nga sa mga kaganapan na yun ay Pagong naman ang mapupunta sa Falcons plus yung mga salagubang na nandun sa gilid na nananahimik. Again, minsan may kailangan ka talaga isakripisyo para sa goal eh. Meron talaga. And kahit pa paano maganda naman yung trade-off na yon for Team Falcons. They still wanted that dominance over the objective and that explains yung kung anong ginagawa ng Team Falcons. But the thing for Onyx Philippines is that nakakakuha ng espasyo si Savero dahil nagpunta na ng bottom lane etong si Super Marco. Pero hindi na madedepensa ni Super Marco yung top lane. Yep, and that is Onyx finally getting an objective in this game dahil 3 sa mga Pagong ay napunta sa Team Falcons. That is the reason why meron sila ngayong 3.5k gold lead. Looking at it again, yung early game aggression na ginawa ng Red Side has been putting in the work para sa kanilang kupunan, and now Super Marco fixes his eyes towards the top lane pero hindi basta-basta hahayaan ng Onyx PH na magalaw yan. Brusco makakita dito kay Haji pero tuloy na naman ang laban. Kabi-kabila ang mga team fight, ang Flicker na force na rin habang may Feathered Earth Strike na nabitawan itong si Haji. Nagkagastusan lang ng mga ultimate. Even the Golden Hour ay nakomit din ni Brusco. Pero tingnan mo pare, wala nang flicker itong si Brusco. So mawawalan siya niyan during the next major objective that appears in under 45 seconds at meron pa silang toring nakuha. Look at Ogwen positioning himself doon sa pwedeng pumunta kay Super Marco. Nakakainis kung tutuusin if you're Onyx Philippines na laging may nakaharang na Hilda sa harap mo. Kasi every time na sinusubukan ng bigyan, yung Hilda ni Ogwen nakakatakas and at the same time nakakapag-heal due to his passive. And si Brusco, hindi niya magawa yung dapat gawin ng isang Marcel. Yung vision, yung panggugulo, makapag-stack ng Thunderbelt. Laging nandoon si Ogwen in the gap of Team Falcons and Onyx Philippines. Laging may rason kung bakit Hilda ang pinipik kontra doon sa Leomord. King Kong having a 2-level gap decrease kontra dito kay Kyle na ngayon ay nasa level 13 na, approaching level 14 maybe after the purple objective take, but it's not gonna be enough just yet. Labas na rin yung Lord. May binabala kang Onyx dahil si Brusco ay nakatago sa damuhan. Ogwen doing the same thing pero haharapan din siya nitong si Super Friends, just putting themselves in position. Maybe the good thing that's happening for Onyx Philippines is that wala pang stocks ng Skypiercer itong si Kyle. 003 and his KDA hindi pa nalalamanan pero may plano sila against Super Marco. Alam kaya ni Marco. Ay, nako, napaflicker na rin kagad. Pero magandang impormasyon to para sa Onyx Philippines. And this time ay pipilitin pumwesto ng Falcons dito sa Lord na ito. I think ito siguro yung magiging kalamangan ng Onyx Philippines kasi bilis din ang clear wave nila at yung control nila sa mga sides. Mas dadahan-dahanin ng Team Falcons yung kanilang pagiging aggressive dahil nga nawala yung flicker nitong si Super Marco. Ogwen is gonna get his pagdating ng 5 seconds. So that, except kay Super Marco, ay merong battle spells. Meanwhile, Onyx has all of their flickers available. So kung sakali na pwede silang mag-engage or pakiramdam nila na go time na, lalo't si Ogwen ay nandun lang sa damuhan habang nag-heal. Pero aware ba sila na piniblitz na yung Lord? Ayun na, minadali na kagad. Minadali na ng Team Falcons ito and Onyx Philippines. Walang kamalay-malay, men. Tagal na lalaban yata ang Onyx Philippines. Pero because of what happened, na-open up naman yung space for Onyx Philippines down top lane and Kirk ay makakuha ng turret kahit papano. Masakit na rin siya due to the item choices na meron ng isang pakito na to, but Flap is there. Flicker! Habulin pa si Haji dito. Alam Patay! niya, walang flicker pero kumakaitan! Wala kay KDA Machine! May outplay pa na nangyari! Wag ang prinsesa ko! Sabi ni Kyle. Pinauwi niya doon sa palasyo na maayos and Team Falcons with a 4K gold lead.
Napakagandang layer ng stun. Right after nung passive ng Curse of Crow, nandoon yung stun na magmumula kay Kyle, and it is enough para patayin yung Pakito. I was just about to say that Falcons need to be wary enough doon sa kakayahan ng Pakito dahil kaya niyang mamburst ng Farsa o ng Claude ng bigla-bigla. They have to be mindful of their possessions dahil naka-War Axe and Hunter Strike itong Pakito ni Kirk. Kaso nga lang, they got it covered. Pero ito, ang kanilang mamataan si Kyle na gustong umiska po. Ay na, bumertical na ng 2 beses at yung Super Family ay nagsama-sama na rin kagad. 4 na miyembro para sa Falcons. Hahawakan yung itaas dito ni Kirk. Pero makakasugod din naman dito ata sa Torres sa itaas. Hindi rin sasabog yung Holy Shields na yun. Para kahit si Carlos Yulo yata mag-vertical doon, di makakatakas na sa apat, pare. Wala. Kahit double backflip Kahit na. double backflip, wala talagang lunas at walang mahanapang butas yung jungler ng Team Falcons. But hey, if there's anything na pwedeng ma-build up ng Onyx Philippines dito, it's the damage dealt nitong si Super Friends na hanggang ngayon, wala pang galos. They may be trailing 3K gold lead behind, but if they want to turn this around, posibleng manggaling yun sa kanilang kapitan. Actually, pwede silang mag-transition to a team fight, pero Ogwen, Ay, ang tapang ni Ogwen dito. May kabila-kabila din or kabi-kabila yung mga naging team fight dito. Iwas-iwasan lang si Wait, Makmak what? ay ni Super Friends. Pero si Kikong ay napuruhan. Missing to man! Bababa sa 30% ang kanyang buhay. Nabuhat. Blade nagamit. Atras naman. Itong si Super Marco. Pero nagamit na yung Golden Hour, ha? Oo nga tsaka yung flicker, imbis na pa ganun, pero gumana pa rin eh. Gumana at some point, pero still, tuloy pa rin ang panggugulo ng Onyx Philippines with Brusco just stacking up his Thunder Belt. Pero for Team Falcons, unti-unti silang nadadali ng mga paisa-isang banat ng Onyx Philippines. Parang medyo nag-overheat. Parang nagkakaroon ng rush doon sa utak ng Team Falcons that we have to target it. Pero lamang pa din naman sila ng at least 3.6k gold lead. So that's good enough. Meron silang luxury gawin yun. Pero they have to be mindful of that. Yung mga pag-expend nila ng resources. You know, this is what our panelists were saying kanina lamang. Individually, the heroes of Onyx Philippines are very strong. Kaya magta-thrive talaga sila dun sa mga 1v1 or maybe 1v4 Ay, pick-offs, strength in numbers type of beat. Pero Team Falcons, kung sakaling magalawan nila to ng team fight-centric, lalo na't ngayon na nasa Lord Wait, sila. i-blitz ulit? Nakita nila si Sabero doon sa ibaba. Blitz Lord ang Lalaban. naging call. Lalaban. Sort of nagamit. Mabibibit yung isa. Kaya si Ogen papasok din. Habang si Super Marco ay atras. Nagamit yung Aray, Golden good sa Hour. gitna! At namatay na kagad si Kyle. Knockout strike mula dito kay Kirk. Habang itong si Kirk naman na iba, iipit din. Super Makmak ay atras. Pero bakit siya makatras? Sila bitbit din. Mabuti nila meron pang BMI at may unggoy pang nag-aabang sa kanya. Tol, tuso talaga si Super Marco. Team Falcons blitzing that Lord for the second time. Wala na namang naganap na contest. Tapos yung post-objective team fight pa na gusto sana nilang manalo, but unfortunately damage is present now for Onyx Philippines. Savero, nakakahanap siya ng mga pwesto and another frame moment. Habulin natin na din si Ogen. Nabuhat pa! Mabibipit din naman. Federation na gamit ni Haji. Kailangan niya umatras. Kinko, Super gusto! Marco, may kasabayan dito kay Kinko. Kinabot! At kinabutan pa ng pangkali Sabero! Ladies and gentlemen, Sabero is doing it. Sabero, doing it again. Literal na hindi ko alam kung anong pwede kong ipaliwanag yung bangkero na mamangka. Nakita yung unggoy at talagang nilampat na lang. Hindi napapansin ng Team Falcons na slowly nag-i-scale up na yung YSS. Yung kaninang binigyan nila right from the start of the minute 2 ng laban ay hindi na nila maabot ngayon. Super Marco, nandun yung effort niya para abutin with the BMI and the Blazing Duet. Kaso nga lang, madali din and sobrang mobile enough ng Onyx Philippines na iwasan lahat ng yon. And again, dito pumapasok yung individuality na meron ng Onyx Philippines. Kasi kailangan mo silang i-address individually din. Kailangan mong mahanap yung kaya mong tapatan yung YSS Savero, yung Pakito ni Kirk, yung Zoshi ni Super Friends kasi sa mga nagdaang team fight, sinusubukan nilang habulin si Super Friends nakakite lang sila ng Onyx Philippines. At silipin mo din yung battle spell management nitong Onyx PH in just a few ay magkakaroon na lahat sa kanilang mga manlalaro. Compared to the other side, they still have to wait a little bit longer para kay Super Marco na magkaroon siya ng flicker. So with that, mula sa halos 4 o 5,000 na kalamangan ng Team Falcons pagdating sa gold ay bumaba na ito. In fact, pinag-aagawan, pinaghahatian na yan ng Onyx Philippines, slowly shifting the gold to their side at nag-e-engage na rin ng paunti-unti at si Flap kahit na Kaya gusto siya niya bigyan!
mapipigilan na hindi siya gustong bigyan. Okay, Chrono Fluid na tumama sa tatlo pero sinulubong agad ni Bruce yung mga re-rescue sana na miyembro ng Falcons. May ipit din Naku si po si Hagi. Sabog yung ulo niya dito pero hinabol pa rin ni Ogwen. Itong si Brusco at pinagtulong-tulungan ng tatlong miyembro. Flicker Flicker out. ay na-force na rin para dito kay Ogwen. Isa lang naman ang mamamatay para sa Onyx Philippines habang dalawa naman para sa Green Falcons. Oh, this has completely turned around Onyx Philippines. Sila naman ngayon ang dumadayo sa gubat ng Team Falcons. Consistent pressure coming in from Oy. Kirk sa mga side lanes. And even yung combo niya ay enough para i-disturb kung ano man yung plano ng Team Falcons Philippines. And even Flap, even if siya yung pinaka makunat ngayon for the side of Team Falcons, pwede na siyang bigyan ng Onyx. Ayun ako, may immortality naman din Naku si po! Ogwen. Mapapap nga lang ito, kaya lang ang magiging problema ay sasalubungin din ni Kyle. Makakatras si Ogwen pero nandun si Kirk! Nakakonstrike, nagamit niya, nakabili na rin yung immortality din si Kyle. Pero meron nga palang flying clouds habang burst para dun sa Lord ang naging call dito ng Onyx Philippines. Hindi na nga lalaban ang Sonics at papasok na yung Lord sa itaas. Kanina hindi nyo kami pinagbibigyan na mag-contest. Sige, kami naman ngayon nga kukuha ng Lord. The moment na nawala si Flap doon sa bottom lane, alam nila na walang magpipili now for Team Falcons. And yung kayang gawin naman ni Ogwen, even if may immortality siya, nandun na tayo sa point na wala nang pakialam ang Onyx Philippines kung sino man yung nasa harap nila. Just one frame moment is enough para lang pigilan kung ano man yung plano, and the damage is present for Onyx Philippines. Now that they have the Lord, kailangan dumepensa ng Team Falcons. They have the clear wave, courtesy of Haji sa kanyang feathered airstrike plus Super Marco sa kanyang blazing duet. But the moment na magamit yon just to clear this Lord out, pwedeng mayat mayain na naman ng Onyx Philippines yung isa-isang pasok na ginagawa nila. Saveros Yison Shin is still having a really good win rate this season for a reason. Ngayon, kumakatok na ang Onyx Philippines with a 2.2k gold lead. Babangga ang Lord. Hindi pa rin tumababasag. Brusco's gonna be back in the way, pero nagkano na wala! May 1v1 ata na naganap sa ibaba. Hindi, actually, dalawa. Si Kirk at si Kikong yung nandun. Patay itong si Kyle. Wala na rin namang Lord. Pero papasok na sa loob itong si Brusco. Talagang babrasuhin na nila itong Torre na ito na mabasag din ng tuluyan. Wala pa namang waves sa itaas. Medyo matagal-tagal pa. Apat na biyembro ang nag-aabang para sa Falcons. At inaantay na lang nila ang isang hakbang para nga naman mag-match point na. Ready na ba dito ang Onyx Philippines? Pero parang hindi na muna kasi may mga wave din na nabuhay para dito sa Falcons. Let's see, magkaka-round number 2 ba to? Tinawag na rin si Marvel at sumugod na si Ogen. Uy! Apat ang tinamaan ang Throne of Ruin pero wala magiging follow mula dito sa Falcons. Golden Hour! Ngayon ay nahihirapan din. Yung barko! Ito si Kirk pero makakapatay. Blazing Ito si Duet! Super Prince. Blazing Duet. Flicker! Tinawag pa mo na Flicker pero nagamit na yung Winter Crown. At napakta Immortality! rin yung immortality ni Super Prince. Siya'y mamamaalam din sa naging proseso. Onyx in Falcons, grabe na kayo. Defense is complete para sa Team Falcons, pero tila marami nang nawasak ang Onyx Philippines para sa 3,000 kalamangan. Napakarami na nakuha doon sa Lord Siege na yon. And even if they tried to end that game, Onyx Philippines, napakagandang layers ng skills na meron sila. Pero the moment na nakompleto ng Team Falcons, it's go time for them to take the retaliation. And now, Team Falcons Philippines, kaya naman nilang makapag-invade at makakuha ng resources from Onyx Philippines, but I doubt that they can push the turret. Rose Gold pa Wow. ang meron si Brusco para lang sa kanyang survivability. Kinakailangan lang niya na ma-evade yung burst damage na manggagaling from Team Falcons. Tila inuunti-unti ng Onyx Philippines yung mga pwestuhan na gusto nilang makuha towards the Lord, finally appearing in less than 5 seconds in this game number 2. Team Falcons, sila kanina yung may hawak ng macro. They were able to control it, pero dahil dun sa mga paulit-ulit na pick-off na ginawa ng Onyx PH ay tila ba nahihirapan, or sila naman ngayon ang nahihirapan na makahanap ng pwesto towards that Lord pit. Pero naka-set up na naman yung slow push na gustong gawin ng Team Falcons. But it's for Kirk para patanggalin yon, para i-address yung sitwasyon. But now, Flap, sinasalo niya yung early damage sa Vero. Okay, Savero ay napatras sa Federation mula dito kay Haji. Tuloy-tuloy pa rin Uy, naman. Phantom Steed, Alam nila na wala na ring Phantom Steed. Atras sila dito. Si Kirk sa likod, inaabangan niya ata yung mga players from Falcons na mag-aatrasan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paghawak nila dito sa Lord. May soft reset din Kirk! sila nagagawin. At si Kirk, ready na ata tapos ito ni Kirk, ha? Pwede na yata. Sabi niya, sasapakin ko na to papunta sa Game 3. Ay. Kakayanan niya ba? Pero nandun si Kyle. Naghahalo na naman yung camera. Saan pupunta? Kalahati na naman yung HP ng Lord. Ay, alam nila na walang jungle dito. Toronto Lalaban! Blue Bills tumama. Pero si Ogren doon sa likod, si Savero ang kanya pinupuntahan. Pero nagamit na rin yung Savero! Ogren out. Savero! Check mula dito kay Haji. May ibit din. Pop lang yung
Atrasan na rin si Papi ng flicker din. Kailis ba? Knockout strike! Pinagsasabak na ang mga miyembro dito ng Falcons. Si With the Owen sa may ground. gilid. With the count na nagamit din. Mabibit-bit din si Flap. Kailangan na umatos dito ni Kyle. Mapapabit na din. Ubos! Pero sinamahan na ng Super Fam. Napap yung emo at sasalubungin na rin dito ni Brusco. Kumpleto pa ang Onyx Philippines. Mag-isa na lang Silaban! si Kyle. Susubok lang sana siyang umoutplay. Pero siya ang nabigyan. Super Family. Isang hakbang na lang. Buhay